This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Love, life, relationship, kabuhayan, kaperahan, mga kaibigan, mga taong nakapaligid sa'yo. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see kung anong energy ng ating mga Taurus. Collective energy ng ating mga Taurus, please. Collective energy ng ating mga Taurus. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Collective energy ng ating mga Taurus, please. Collective energy ng ating mga Taurus. Ingat sa scammers. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11 Taurus. Let's see. Ano meron sa ating mga Taurus? Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see. This is not so Taurus-like. Nagkakaroon ng atras-abante, hindi alam kung anong desisyon, hindi alam kung saan papunta. Meron kang gustong gawin, ipaglaban, i-pursue, pero pagdating ng andyan na ang like action taking na parang, wait lang, tama ba? Yes or no, gagawin, itutuloy, aatras, ano ba? It feels like lagi na lang may miscommunication between you and the person that you're dealing with. Nagpapakiramdaman, maraming pakailamera, maraming opinyon ng ibang tao, pero kahit naman may mga chismosa sa paligid, sabi mo wala kang pake. Detach ka sa opinyon ng ibang tao. Okay? May pagka-stubborn din yung energy mo. May mga tao na sabihin natin concern lang naman talaga sa'yo. Pero parang dahil naiinis ka na ang dami nilang kuda, ang dami nilang opinyon sa buhay mo, ginagawa mo yung option B kahit gusto mo talaga yung option A. Stubborn! Okay. Pagdating sa relationship, I feel this is your person, okay? Nagkaroon ng betrayal, dishonest energy, mga hindi pagkakaintindihan because of pagkakaiba yung dalawa. Okay? Para sa masculine, dami niyang ginagawa. Sabi ni masculine, hindi lang naman ito yung ginagawa niya. Hindi lang naman relationship, trabaho, kliyente. It could be like may double job or may binibuild na small business. Marami kang minamanifest at sa daming laman ng utak mo, parang nahihirapan ka na really to make a clear decision. Hinga, Taurus, hinga. You need to take a pause. You're trying to connect with your intuition. Meron kang hinihil about emotional wounds and overthinking. May mga nangyaring court case, mga taong nang argabyado sa'yo, at kinakain ka ng overthinking. Hinga, Taurus. Marami kang planong i-move forward, may mga travel, pero napigilan ka, may mga duda na i-move forward tong love na to, business or love connection, kasi may pagkasigurista, and that's very Taurus. Okay? Marami kang ino-overthink, ang tagal mong tumaya, pero nung tumaya ka na parang, woo, sana letrang, sa letrang B. Okay, something like that. You're really manifesting talagang, sabi mo, parang by hook or by crook, dapat makuha mo tong kontrata na to, tong promotion na to, at kung ano man. Okay? Pagdating sa relationship, nag-iisip yung feminine if yung love ba ni masculine ay totoong pag-ibig or if it is just like the romance and the passion. Okay? Shallow lang ba? Is it just the passion? Okay? So, may nakikita pa rin naman ako ditong like soul contract or like destiny ang pagkakakilala mo, you and your person, okay? So, you might be dealing with a Gemini, Cancer, Pisces, Libra. Okay. Mental clarity, stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? To heal the heart chakra, para magkaroon ng harmony sa mga taong nasa paligid mo, especially sa love connection.
Madagascar Rose Quartz. Okay? Grounding of your energy to protect yourself from negative energy and evil eye. Madagascar Black Tourmaline. The protection crystal. Meron din tayong Nazar Evil Eye. Okay? Lahat ng crystals natin, authentic and cleansed and blessed by the Enlightened Guide. Okie dokie. I feel nagkaroon ng meeting de avance. Nag-heart to heart talk kayo ng iyong person, Taurus. Because maraming reports sa complaints department. Okay? Si masculine daw hindi tumutupad sa pangako. Si masculine ba daw ay talagang seryoso for this love connection? Because sabi ng feminine sa connection na to, hindi niya maramdaman na masuklian siya or hindi niya maramdaman yung authenticity ng love offer ni masculine. Pero para kay masculine, feminine, di mo ba nakikita to? Love yan. Okay? So may misunderstanding at merong like yung expectations ba, sabi ni masculine, hindi ba to love? Eh, ganito yung ini-expect na love ni feminine, ganito kalaking cup of love. Sabi niya, hindi naman ako nasusuklian ni masculine, hindi naman ako love. Sabi ni masculine, ito naman yung offer ko love. Maliit lang. Bare minimum ba to masculine? Pero sa perspective ng masculine, binibigay niya yung mga offer of love na deserve ni feminine. Pero masculine, dapat yung love na yan, yung mga promises na yan, i-hand over mo na, hindi yung hawak mo na in the next 5 years, ganitong plano. Huwag puro plano. Ibigay mo. Pag sinabi mong sa next anniversary natin, bibigyan kita ng 3 dosenang bulaklak, bilhin mo na. Hindi puro ganyan lang. Hindi puro plataforma. Okay? Okay? Lalo na kung yung feminine yung Taurus, gusto nila yung nilalove sila, binibigyan ng gift, kumakain sa masarap na restaurant. Okay? Masculine! Okay, gising-gising! Okay. So, recent past, it feels like, sabi ng ating mga Taurus, mukhang wala namang nabibuild sa connection na to. Saan ba daw to papunta? Kung baga sa itinatayong bahay, mukhang isang alambreng payat pa lang yung nabili nyo. Ano ba to? Okay. So, meron dito like prayers and manifestation. Sabi ng ating feminine, ready na siyang maging queen, yung ating prinsesa. Gusto na daw niya ng princess life. Ano ba, masculine? Ready ka ba? O hindi? Okay? Very confident ang ating feminine na parang wife material siya, queen material siya. Ano pa ba yung hinahanap mo, masculine? Sabihin mo kasi kung may kulang pa, kailangan bang mag-eyelash, mag-nails? Ano ba? Okay? This is the Taurus energy. You're tapping on your energy. You're empowering yourself. Nagfo-focus ka sa glow up, personal goals, kaperahan, kabuhayan. Nagpapaganda. Okay? Treat yourself energy also. Okay. So, marami kang doubts about this marami kang doubts about this relationship, but it feels like ang ating mga Taurus, especially ang feminine, ay ready na for commitment. Sabi ng feminine, 2 carats please. Ganon. Okay. Ay, ano to? Sabi ng feminine, ready siya sa commitment. Masculine, ready ka ba? Bakit hindi mo pa siya check out? Bakit nagsuswipe-swipe ka pa ng ibang options? Diyos ko naman. Puro Diyos, puro Santo. Okay. Sabi ng person na ating mga Taurus, ayaw daw niya ng conflict. Okay. Sigurista energy, marami ding inaayos sa buhay. Lalo na yung side ng masculine, The masculine is trying to avoid confrontation, difficult conversation, and conflict. But most of the time, mas lumalaki yung gap, mas lumalaki yung emotional war kapag hindi nag-uusap. Okay? Hindi daw ready makipag-usap ang ating masculine. So, I feel there's may betrayal energy dito. Okay? Hindi lahat, hindi ko lalahatin.
sana all yung mga nagsasabing walang third party sa kanilang relasyon, okay? But, for most, may nakikita akong third party here. Betrayal. Hindi ready to commit, hindi ready for love, hindi ready to be engaged, to get married, to settle down. Okay? So, ang iniisip ng ating mga Taurus ay tama bang mag-let go? Whew, mabigat. So, sabi ng feminine sa connection na to, kung hindi naman ready si masculine, parang kailangan mo na niyang i-let go. Sabi naman ni masculine, kaya ba niya talagang panindigan to? Ayaw din naman niyang sobrang ma-disappoint or maghintay ng matagal sa kanya. Si feminine, gusto sana niyang hintayin siya kung kailan siya maging ready, okay, for commitment. Pero sabi ni masculine, iniisip din niya, if ever na hindi kayang maghintay ni feminine, kaya ba niyang i-let go ang kanyang queen? Okay? Queen, hindi pa handa ang iyong king. Mukhang naging jester the clown pa, ha? Ano to? Hindi niya kaya pang magbigay, hindi kanya kayang i-prioritize pa for now. And this feels sad para doon sa mga parang engaged na, sa mga live-in na, sa mga may anak na parang sumugod sa ganitong klaseng commitment na hindi alam kung ano yung battle na sinugod. Okay? Kumbaga pagdating sa gera, ang dala stick. Yan, pang ewan ko, ano yan? Okay, twig ang dala. Okay. So, until the end of the year, I feel the masculine, dahil, okay, love naman ni masculine si feminine. Okay? Kaya lang, iba kasi yung pagpapasok ka sa commitment, dapat mahal ka at handa ka. Mahal mo at handa ka for your person. Hindi pwedeng mahal lang. Kaya nga may mga tao na kapag may mahal siya, tas nandun pa sa confusion na gusto pang tumingin ng options, para yung pumunta ka sa mall, meron kang binili, tapos binili mo na, pumupunta ka sa kabilang mall, habang bit-bit mo yung binili mo, parang, shucks, parang mas mura to. Shucks, parang mas magandang swelas nito. Shucks, parang mas magandang kulay nito. Diba? I mean, dapat bago mo check out, sinigurado mong gusto mo na. Kaya lang, for some of you na pumasok bigla sa commitment, na engage, kinasal, check out na, tapos nag-shopping pa sa ibang tindahan. Kaya ngayon nalilito. Now, dahil natetreten si masculine na mag-walk away ang kanyang queen, kahit meron siyang mga minions na tinitignan-tignan sa tabi-tabi, magpapakitang gilas, okay? Magbabait ang ating masculine na ready na siya for commitment. Ipapakita, paparamdam niya ulit kay feminine na love, na committed, nagpapaalam, na may mga plano ulit na mga long term, may mga sasabing mamamasyal tayo dyan, bibili natin yan, kakain tayo sa ganon, ganon. Feminine, use your intuition. Okay? And maraming magiging pangako ang masculine, pero mas tignan mo ang kanyang ginagawa. Okay? Mas, what do you call that? Mas mapagkakatiwalaan mo yung actions kaysa dun sa mga sinasabi lang. Okay? Love ka naman ni masculine. Kaya lang, mahilig sa maganda. Diyos ko, nakakita lang ng cleavage na gano'n, nabaliko na yung ulo. Nag-exorcist na ang ulo. Okay, nakita lang ng maputing hita. Bumaliktad ang mata. So, until the end of the year, hindi ko nakikitang ready si masculine, okay? Hindi ko siya nakikitang ready. If ever feminine, that you would give this masculine more chances of winning, more raffle promo, protect your heart. And tingnan mo, if bibigyan mo siya ng another chance, marami siyang plataforma at pangako, tingnan mong mabuti kung naka-align yung ginagawa. At kung ilang chances yung gusto mong ibigay, up to you. Okay? Pero ang nakikita ko until the end of the year, maraming sasabihin si masculine, ipaparamdam niya sa'yo na ikaw talaga yung queen. Pero mukhang mahilig sa peasant. Okay?
Okay? Parang may pinaglalabanan siyang kahinaan at karupukan. Okay? But he would try to. So feminine, nasa iyo na kung hanggang ilang chances or hanggang kailan mo willing antayin si masculine to mature, to be ready for you, for your love. Okay, dokie. Yun. Manifesting abundance, Brazilian citrine, for love and relationship, Madagascar rose quartz, the pink crystal, for motivation and good luck sa mga bagay na gusto mong gawin, the orange crystal, carnelian. What else? That's it. May combination tayo ng love and money. Okay? So, PM lang for your personal reading at kung paano magkaroon ng authentic, cleansed, and blessed crystals by the Enlightened Guide. Masculine, magbabait. Pabendisyonan mo yan sa linggo. Ilagay mo sa harap, doon sa may altar, para pag ganun ng pare, ha? Tamaan niya ng agua bendita. Bye-bye, Taurus.